si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi na makukulong ang contractor na si Sara Diskaya kaya pinababantayan na siya ng Pangulo sa mga otoridad. Live mula sa Malacanang nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, sa anunsyong yan ng Pangulo, hindi kaya mas lalong magtago itong mga kakasuhan? Naku, Jiggy, yan nga yung gustong matiyak ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa video message na inilabas niya kanina. Ipinag-utos niya dito sa DILG at sa PNP na tiyakin na sigurado sila kung nararoon, kung nasaan ngayon ang mga Diskaya. Especially now na nadiskubre nila yung isa pang ghost project dyan sa may Davao Occidental kung saan sinasabi na inaward daw dito sa St. Timothy na pag-aari rin ng mga Diskaya noong 2022. Base doon sa report nila, 2022 rin daw, supposedly completed na yung project. Pero nang imbestigahan, inspeksyonin ng CIDG, nito lamang 2025, lumalabas na hindi man lamang daw nasimulan ang nasabing proyekto. So ang sinasabi ng Pangulo kanina, meron na rin daw rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso ang Ombudsman laban dito kay Sara Diskaya at dun sa iba pang mga private individuals, maging dun sa ilang mga opisyal na taga DPWH, malversation at yung paglabag dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So para matiyak na oras na inilabas yung arrest warrant laban dito sa mga taong ito, madali itong maisaserve dahil nabantayan ng husto ng mga pulis yung kanilang kinaroroonan. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Maricel, sa ibang issue ay may reaksyon na bang Malacanang sa pagbibitiw ni Commissioner Singson at itong mga hinaing niya sa ICI? Well, Jiggy, kinikilala naman ng Malacanang yung malaking kontribusyon ni dating DPWH Secretary Babe Singson dito nga sa Independent Commission for Infrastructure. Alam naman daw ng Pangulo yung dahilan na ibinigay niya ay dahil nga doon sa kanyang sitwasyong pangkalusugan, although pinakiusapan na rin naman daw siya ni Secretary Vince Dizon na hanggat maaari medyo pahabain pa ng kaunti yung kanyang termino dito sa ICI. Pero ipinaliwanag din ng Malacanang yung ilan doon sa mga inirereklamo ni Secretary Singson. Kabilang na nga dyan yung kawalan daw ng pondo ng ICI. Yung sinasabi kasi ni Secretary Singson, yung 41 million pesos supposedly budget para sa ICI, pangdyaryo lang yan. Hindi naman talaga nila nararamdaman. Ang paliwanag ni Undersecretary Claire Castro dyan kanina, September pa lang na ilabas na raw, meron na raw talagang SARO o yung allotment budget para rito. Kaya lang medyo natagalan yung proseso. Pero ang pagtitiyak niya, ngayon, hawak na raw ng ICI itong 41 million pesos. So tugon na rin ito doon sa nabanggit sa atin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ating panayam sa programang Sa Totoo Lang kagabi. Nabanggit kasi ni Mayor Magalong na nagpalawal din siya nung siya ay bahagi pa ng ICI. Yung kanyang pagpapalawal ay umabot ng 30,000 pesos pero hanggang ngayon ay hindi pa raw yan nababayaran. Ganyan din daw ang nangyari ngayon kay General Azurin. Ayon kay Mayor Magalong, nagpapalawal din daw ito dahil wala ngang pondo na ibinibigay sa ICI. Ang nabanggit pa sa atin Mayor Magalong kagabi sa STL, mukhang meron pang isa na bahagi ng ICI na nagpaplano rin na magbitiw mula sa nasabing komisyon kasunod nitong si Secretary Singson. Pero hindi niya na pinangalanan kung sino ito. Ayaw nang magkomento ng Malacanang tungkol dyan. Bahala na raw kung sino man itong sinasabi ni Mayor Magalong na mag-anunsyo kung meron mga nitong klase ng desisyon. Jiggy? At tumarap din sa ICI kahapon si Congressman Sandro Marcos. Ano ang naging tingin dito ng palasyo? Tama ka, Jiggy. Ang sabi ni Yuse Castro kanina, proud daw yung mga magulang ni Congressman Sandro sa pagharap niya sa ICI kahapon dahil nakikita daw dito kung paano pinalaki ng isang magulang ang kanilang mga anak, kung tapat, matapang, at nakita daw ito kay Congressman Sandro. Parang nagpasaring pa nga siya kay Congressman Pulong doon sa pahayag niya kanina dahil matatandaan natin na hindi naman nagpakita sa ICI itong si Congressman Pulong. At ang sabi kanina ni Yuse Castro, kung ikaw naman ay walang itinatago, bakit ka nga ba magtatago at hindi ka haharap sa ICI? Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Yuse Castro patungkol kay Congressman Sandro Marcos. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente, hindi takot, matapang na humarap sa investigasyon, hindi nagtago, nagbolontaryo pa.
kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. Yan muna ang latest mula dito sa Malacanang. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.